Hello, ang saya na kamera ko kayo rito. Mars ko ang inyong guide ngayon at magkakaroon tayo ng isang digital na adventure. Sige, simulan natin sa isang tanong para sa inyo. Sino-sino sa inyo ang may email address? Siguro para sa eskwela, sa mga laro nyo, o para pag-sign up sa mga paborito nyong app. Pause for thought. Sigurado ako halos lahat kayo meron yan. At bakit kaya sa tingin niyo kailangan natin ng email address sa panahon ngayon? Hindi ba para lang naman yan sa pagpapadala na say or si our phone sa kay may iba pa itong itong silbi. Isipin nga kayo kapag nag-sign up kayo sa halos kahit anong bagay online, isang bagong laro, isang social media account tulad ng TikTok or Instagram, kahit na sa learning portal ng eskwelahan nyo, ano ang isa sa mga pinakaunang bagay na hinihingi nila? Tama. Pero anong ininyo email address? Yes, posible kaya na ang email address nyo ay higit pa sa isang lugar para lang makakakuha ng mga mensahe? Ano kung ito ay parang inyong digital ID, ang inyong online na pasaporte? Marahil, ano sa tingin nyo? Alam mo, yung email address mo is flawless, parang susi yan na nag-judge ng maraming pintures sa mundo mo, sa internet. Ganito tinitiyak ng mga website, an app, na ikaw nga talaga yan. Kung may ibang makakuha ng access sa email mo, anong klaseng gulo sa tingin mo ang pwede nilang gawin? Pwede nilang subukang i-reset ang mga password para sa iba mo pang account, di ba? Makuha ang pribado mong impormasyon. Baka nga magpanggap pa sila na ikaw. Medyo nakakatakot pakinggan yun, di ba? Kaya kung sobrang importante ng email natin na parang master key, paano natin ito paprotektahan? Ano ang unang proteksyon na madalas natin gamitin para sa mga online account natin? Nakuha mo isang password. Lahat tayo gumagamit niyan. Pero tanungin kita, gumagamit ka ba ng iisang password para sa iba't ibang account mo? O baka naman password na madaling hulaan tulad ng password 123 o yung birthday mo? Chuckle lightheartedly. Maging tapat ka, ha? Bakit kaya problema kung simple lang or inuulit-ulit mo ang password? Sino ba ang sinusubukan nating pigilan na makapasok? Irma, en een question is veel hacker or scammer is siguro tillstångs kan oss ju se från account. En ska säga som simple yung password mo o kung rin gamit mo sa lahat ng account mo, na-hack yung isang website kung saan mo ito ginagamit, bigla na lang lahat ng account mo ay mapapahamak na, di ba? Ngayon, dito mas nagiging interesante ang usapan at medyo mas nagiging challenging. Narinig nyo na ba ang tungkol sa AI o Artificial Intelligence? Baka nakita nyo nang yung AI na gawa ng mga magagandang litrato or or nagsusulat ng mga kwento o baka tumutulong pa nga sa homework nyo. Ansige will bring gested fram de spoor voor kamanghang bag. Pero tulad ng kahit anong malakas na gamit
Pwede rin ba itong gamitin sa mga paraan na hindi masyadong maganda, lalo na pagdating sa pagsubok na pasukin ang ating mga account? Is isang na sobrang galing manghula ng mga bagay. Paano kung kaya nitong subukan ng libo-libo o milyon-milyon pa nga ng mga kombinasyon ng password sa napakaikling panahon lang? Sa tingin nyo ba mas lalong hihina ang ating mga simpleng password dahil doon? Oo, she's right. Kung AI pwede rin straight in from mga peking email or mensahe na mukhang totoo talaga. Ang tawag dito minsan ay phishing emails. Pwede kasing magmukhang galing ito sa bangko mo o sa paborito mong laro, tapos hihingin ang password mo. Dahil sa AI, itong mga peking mensahe, mas mukha ng totoo kaysa dati. Kaya mas malaki ang chance na may makalin lang sa'yo para ibigay mo ang password mo o mahulaan ito dahil sa mga magagaling na AI tools ngayon. Kaya kung ang pinakasusi natin, ang email natin, ay password lang ang proteksyon at kayang-kaya ng AI na hulaan o lokohin tayo para makuha ang password na yun, lagot na ba tayo? Sapat pa ba ang iisang password lang para protektahan ang ating sobrang mahalagang digital ID? Siguro, hindi, di ba? Parang kailangan natin ng dagdag na proteksyon, yung mas matindi pa. Paano kung kahit alam ng iba ang password mo, hindi pa rin sila makakapasok? Ang galing nun, di ba? Alam niyo ba? Meron talagang ganyan. Ang tawag diyan ay two-factor authentication o 2FA para mas maikli. May nakarinig na ba sa inyo niyan? Two-factor authentication. Two-factor. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, gumagamit ito ng dalawang magkaibang paraan para masigurado na ikaw talaga niyan. Parang may dalawang kandado ang pinto mo, imbes na isa lang. Kadalasan, ang dalawang factor na ito ay isang bagay na alam mo, tulad ng password mo. Isang bagay na hawak mo, tulad ng phone mo. So, paano ba ito gumagana sa totoong buhay? Kapag nag-login ka gamit ang password mo, hihingi pa ang website o app ng pangalawang impormasyon o siya ay isang special code na isang beses lang magagamit na ipapadala sa phone mo bilang text message o SMS. O kaya pwede kang gumamit ng authenticator app sa phone mo na gumagawa ng mga code na ito. At nagbabago ang mga yan tuwing mga 30 segundo. So, isipan natin ito. Kung ang isang hacker, baka nga gumagamit pa ng matalinong AI, ay makuha ang password mo, siguro nahulaan nila. O kaya hindi mo sinasadyang na-type mo ito sa isang peking website. Kung naka-on ang 2FA mo, makakapasok ba sila agad sa account mo? Hindi. Kasi, kakailanganin din nila yung pangalawang factor, di ba? Kailangan nilang mahawakan mismo ang phone mo para makuha yung espesyal na code. At posible ba na yung hacker na nasa malayo ay hawak din ang phone mo? Malamang hindi. So ayos dito, marks na ikihirap ng mga kontrabida or parks ang mga account mo. Lalo na yung pinaka-importante mong email account para itong may secret handshake kayo. Tapos magpapakita ka pa ng ID mo. Hindi sapat kung isa lang ang meron. Ngayon, bakit ba ito sobrang importante sa panahon natin ngayon na may AI? Na pag-usapan natin na mas magaling na manghula ng password ang AI at gumawa ng mga peking mensahe na mas kapani-paniwala. Kaya
kung ang mga paraan para makuha ang password mo ay so diba dapat ang mga paraan din natin para protektahan ang mga account natin ay mas kuwaling din? Note, ang DFA fungsyong spurpaanga when sa links sa kabiyan sa Pangunburg na ito. Isa tayo ito sa pinakabagay na paraan para protektahan ang iyong buhay online. Kaya ito ang pwede mong gawin. Una, isipin mo kung ano ang pinaka-importante mong online account. Mararami sa atin ang kaya yun, base sa napag-uusapan natin. Oo, ang iyong pangunahing email account. Kasi ito ang susi sa maraming iba pang bagay. Kaya ang pinakaunang lugar na dapat mong subukang lagyan ng 2FA ay ang email account mo. Gmail man yan, Outlook, Yahoo, o kung ano pa mang ginagamit mo. Halos lahat ng malalaking serbisyo online mayroon ng 2FA. Karaniwan, makikita mo yan sa security o sa account settings na bahagi. Maaaring abutin ng ilang minuto para i-set up ito. Pero sulit naman ang ilang minuto para maprotektahan ang buong digital na mundo mo. Diba? Ano sa tingin mo? Paano naman yung iba pang mahahalagang account gaya ng social media mo o baka naman online banking? Kung mayroon ka nito kasama ang mga magulang mo, dapat mo rin bang i-on ang 2FA para sa mga yon? Oo naman, pag mas mahalaga ang account, mas kailangan mo yung dobleng kandado. Ngayon, mabilis na isipin natin, baka iniisip ng iba sa inyo, ay, medyo abala naman yung mag-enter ng code palagi. Sulit ba yung kaunting dagdag na sikap para sa mas matinding kaligtasan, lalo na ngayon na dahil sa mga AI tool, hindi na masyadong epektibo yung mga lumang paraan ng security? Sa tingin ko, mabilis lang yan masasanayan at ang sarap sa pakiramdam ng kampante ka. Okay, pasigan natin yung sitong pinagsusun. Yung email ninyo ay hinawipon para sa mga mensahe. Madalas, ito ang inyong digital ID, parang isang master key. Bakit nga ba ganito? Ang mga password lang kasi pwedeng maging mahina, lalo na kung kayang hulaan ng AI o gamitin para gumawa ng mga phishing scam. Naalala nyo pa ba kung ano ang phishing? Yung two-factor authentication ay nagdadagdag ng mahalagang pangalawang proteksyon. Yung isang bagay na alam mo, ang password mo, at isang bagay na hawak mo, tulad ng code galing sa phone mo. Paano nito mapipigilan ang hacker na password mo lang ang alam? Hindi ito para matakot tayo sa AI. Ang AI ay isang kahangahangang teknolohiya na maraming magagandang bagay na pwedeng magawa. Ito ay tungkol sa pagiging matalino at laging handa. Tungkol ito sa pag-unawa na habang umuunlad ang teknolohiya, kailangan din nating alamin ang mga bagong paraan para protektahan ang ating sarili. Bata pa kayo, pero kasama na kayo sa mundong digital. At tulad sa totoong buhay, mahalagang alam natin kung paano isara ng maayos ang ating mga pinto, di ba? Kaya si Samuel Polisin noon ngayon ay ito sip na yun ang inyong istumawam o mas natatandang kapatid o ang inyong guro. Anong inyong school sa two-factor authentication. Tingnan ninyo kung makakatulong kayo na i-set up ito sa inyong mahahalagang account
simula sa inyong email. Hawakan ninyo ang control ng inyong digital na kaligtasan. Kaya ninyong gawing mas ligtas ang inyong online na mundo. Isipin ninyo na kayo ay mga digital superhero at ang two-factor authentication ay isa inyo ang iyong pinakamalakas na kalasag. Pipiliin ba ninyong gamitin ito? Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa adventure na ito ngayon. Manatiling mausisa, manatiling ligtas at patuloy na tuklasin ang kahangahangang mundo ng teknolohiya ng may responsibilidad. Paalam. Ang mga dapat santan, ang email mo ay parang yung digital ID. Pangalawa, pinapahirap ng AI ang seguridad ng password. Pangatlo, ang two-factor authentication, ang iyong super kalasag. I-activate mo na ito ngayon.